Hello mga kabosing! Maligayang pagbalik sa Pinoy Manhwa Tagalog Recap. Sa video na ito, ipagpapatuloy na natin ang kwento ni Peter sa episode 133. Nagsimula ang kwento sa pag-amin ni Peter na malamang ay mapupunta rin siya sa impyerno balang araw. Gayunpaman, sinabi niyang bago mangyari iyon, sisiguraduhin muna niyang mauunang mahulog doon si Rafael. Idinagdag pa niya na sa paglalakbay na iyon ay may nakalaan ding lugar para kay Braxton. Nang marinig iyon, hindi na itinago ni James ang kanyang pagkainis. Para sa kanya, sapat na ang pag-uusap tungkol sa nakaraan at wala na itong may dudulot. Dahil dito, muli niyang hinamon si Peter na ipagpatuloy ang kanilang laban. Habang mabilis na sumusugod, sinabi niyang malalaman nila kung sino ang unang mapapadpad sa impyerno. Sa sumunod na sandali, muling nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Ang lakas ng kanilang salpukan ay lumikha ng napakalakas na shockwave na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Ipinakita ng eksenang iyon na wala ni isa sa kanila ang balak umatras, dahil pareho na nilang inilalagay sa taya ang lahat ng natitira nilang lakas. Kasabay nito, dumating si Rafi at agad niyang ipinaalam kay James na papunta na ang Glory sa lugar na iyon. Kumpiyansa niyang sinabi na tiyak ng katapusan na ng grupo ni Peter. Ngunit sa mismong sandaling iyon, natigilan si Rafi sa kanyang nasaksihan. Sa harapan mismo niya, nakita niyang ang katawan ni James ay tumilapon matapos tamaan ng napakalakas na atake ni Peter. Bumagsak ito ng napakalakas sa pader sa tabi niya. Sa isip ni Rafi, halos hindi niya matanggap ang kanyang nakita. Hindi siya makapaniwalang ang kanyang ama, na kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang mandirigma, ay naitulak sa ganoong kalagayan. Dahil dito, nagsimula siyang magtanong kung anong klaseng tao ba talaga si Peter upang maitulak ang kanyang ama sa ganoong sitwasyon. Habang dahan-daang lumalapit, sinabi ni Peter na dapat ay alam na ni James kung bakit paparating ang Glory. Biglang naalala ni James ang naging babala noon ni Philip. Sinabi noon na kapag muli pa niyang sinuway ang utos ng kanilang pinuno, doon na magtatapos ang lahat. Dahil sa pag-aalala, agad na tumayo si Rafi upang protektahan ang kanyang ama at sinabing siya na ang haharap kay Peter. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni James. Sinabi nitong huwag siyang magpakabayani nang hindi nauunawaan ang tunay na lakas ng kanilang kalaban. Para kay James, hindi ordinaryong tao si Peter at hindi pa kayang harapin iyon ni Rafi. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang pinatulog si Rafi upang hindi na ito makialam. Habang ginagawa iyon, sinabi niyang ang simpleng sitwasyong iyon ay hindi man lamang nakita ni Rafi, at iyon mismo ang dahilan kung bakit nananatili pa rin itong walang silbi. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni James na may isang taong nagtatago sa likod ng pintuan. Tahimik niyang tinawag ang taong iyon at sinabing wala ng dahilan upang magpatuloy pa itong magtago. Hindi nagtagal, lumabas si Shar. Gayunpaman, makikita sa kanyang kilos na nag-aatubili pa rin siyang lumapit. Napangiti si James at sinabi kay Shar na kunin na si Rafi at ilayo ito sa lugar. Idinagdag pa niyang simula sa araw na iyon, panahon na upang maging tunay na ama si Shar. Sa mga salitang iyon, kitang-kita ang pagkagulat ni Shar. Tila hindi niya inaasahang bibigyan pa siya ng pagkakataong ituwid ang mga pagkukulang niya bilang ama. Matapos maipasa si Rafi kay Shar, muling ibinaling ni James ang kanyang pansin kay Peter. Naalala niyang may tanong pa itong nais malaman, at iyon ay tungkol kay Hannah. Agad namang kinumpirma iyon ni Peter. Tinanong niya kung ano ang ginawa ni Rafael kay Hannah at kung ano na ang kasalukuyang kalagayan nito. Sandaling ngumiti si James bago niya tinanong kung handa nga ba si Peter na marinig ang buong katotohanan, dahil ayon sa kanya, napakalaki ng magiging epekto ng kwentong iyon. Pagkaraan nito, lumipas ang ilang oras. Hindi na muna ipinakita kung ano ang naging kabuuan ng kanilang pag-uusap, kaya nanatiling misteryo ang ilang mahahalagang detalye. Ang paraang ito ay lalong nagpapataas ng tensyon at nag-iiwan ng maraming tanong para sa mga susunod na kabanata. Sa sumunod na eksena, makikitang nakaupo si James habang nakasandal sa katawan ng kanyang anak na si Arvin. Tahimik niyang inamin sa sarili na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gayunpaman, hindi niya pa rin maintindihan kung saan siya nagkamali. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung naging masyado ba siyang nagmadali sa mga clinical trial, o baka kulang pa ang lahat ng kasalanang ginawa niya upang mailigtas ang kanyang anak.
Kasabay nito, muling bumalik sa kanyang alaala ang tanong ni Peter tungkol sa kung talagang ginusto ba mismo ni Arvid na ipagpatuloy ang ganoong uri ng buhay. Habang iniisip iyon, naalala niyang wala ni isa sa kanyang mga eksperimento ang naging epektibo kay Arvid. Mas lalo siyang nalito dahil ang lahat ng pananaliksik na ginugol niya sa loob ng maraming taon ay matagumpay na gumana sa iba, ngunit sa mismong anak niya ay walang anumang naging resulta. Sa katunayan, ang ibabang bahagi ng katawan ni Arvid ay halos tuluyan ng nabulok, at batid niyang kung magpapatuloy pa iyon, maaabot din ng pagkabulok ang puso nito. Dahil dito, malinaw na unti-unti nang nauubos ang oras na natitira para sa kanyang anak. Hindi nagtagal, tila may narinig si James na mahina ang boses ni Arvid. Dahil dito, hiniling niyang lakasan pa nito ang pagsasalita upang marinig niya ng malinaw. Sa pagkakataong iyon, ipinakiusap ni Arvid na patayin na lamang siya. Inamin nitong hindi na niya kayang tiisin ang matinding paghihirap na dulot ng kanyang karamdaman at ayaw na niyang ipagpatuloy ang ganoong buhay. Ngunit mariing tinanggihan iyon ni James. Iginiit niyang hindi niya hahayaang mamatay ang kanyang anak. Anuman ang mangyari, sinabi niyang ililigtas niya ito sa anumang paraan dahil naniniwala siyang iyon ang tungkulin ng isang ama. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang isip, nagsimula siyang magtanong kung tama nga ba ang lahat ng naging desisyon niya bilang magulang. Napagtanto rin niyang hindi niya kailanman na itanong kay Arvid kung anong klaseng ama ba talaga ang nais nitong magkaroon. Ang pagninilay na iyon ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanyang mga naging desisyon, dahil ipinakitang kahit ang pinakamalakas na tao ay maaari ring malito kapag pamilya na ang nakataya. Kasabay ng kanyang pag-iisip, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isa pang tao. Dahil dito, sinabi niyang tila hindi marunong makiramdam ang bagong dating. Mula sa malayo, isang lalaki ang dahan-daw ang naglakad palapit habang nakangiti. Napailing si James at sinabing kahit ang murang pelikula ay hindi na gumagamit ng ganoon kakliseng pagtatapos. Hindi nagtagal, nabunyag na ang taong iyon ay si Philip, ang apostol ng glory na kilala bilang Demon of the Battlefield. Agad nitong iniulat kay Rafael na kumpirmado na ang target bago siya naglabas ng ilang tableta. Sinabi ni James na sa wakas ay dumating na rin si Philip. Para sa kanya, panahon na upang tapusin ang kanilang matagal nang hindi natatapos na laban. Kaya naman hiniling niyang huwag muna itong mag-isip ng iba at ibalik na lamang ang lahat sa dati nilang tunggalian. Kasabay nito, ininom ni James ang gamot habang sinasabing hindi niya gusto ang isang napakasimpleng pagtatapos. Idinagdag pa niyang hindi kailanman naging estilo niya ang umatake mula sa likuran. Inamin niyang dati ay siya ang nagbibigay ng gamot na iyon sa ibang tao, ngunit hindi niya inakalang darating ang araw na siya mismo ang iinom nito. Hindi nagtagal, nagsimulang umepekto ang gamot sa kanyang katawan. Habang nararamdaman ang pagbabago, napatanong siya sa sarili kung ganoon nga ba talaga ang pakiramdam ng gamot na iyon, sa mismong sandaling iyon. Mabilis na sumugod si Philip at agad siyang inatake. Para kay Philip, napakaganda ng pagkakataong iyon dahil mararanasan mismo ni James ang epekto ng gamot bago ito tuluyang mamatay. Nagulat si James nang makita ang kamao ni Philip na halos nasa harapan na ng kanyang mukha. Dahil wala na siyang sapat na oras upang umiwas, napilitan siyang salubungin ang napakalakas na suntok. Ang banggaan ng kanilang lakas ay lumikha ng napakalakas na epekto sa paligid. Habang nangyayari iyon, sinabi ni Philip na mukhang mahusay ang naging epekto ng gamot. Ngunit sa ikinagulat niya, nagawa ni James na pigilan ang suntok gamit lamang ang kanyang bibig. Sa isip ni Philip, mabilis niyang sinuri ang pagbabago sa lakas ng kalaban. Ayon sa kanyang pagtataya, ang dating humigit kumulang 34% na lakas ni James ay biglang umabot sa mahigit 105% at patuloy pang tumataas. Ipinakita ng eksenang iyon kung gaano kapanganib ang naging epekto ng gamot, dahil tila lampas na ito sa normal na limitasyon ng katawan ng tao. Napangiti si James at tinanong kung bakit ganoon na lamang ang pagkagulat ni Philip, gayong isa itong apostol. Sinabi pa niyang huwag muna itong mainip dahil hindi pa siya nagsisimulang lumaban ng seryoso. Kasunod nito, mabilis siyang gumanti ng napakalakas na suntok na nagpahagis kay Philip ng malayo. Kumalat ang makapal na alikabok sa buong paligid dahil sa tindi ng impact. Nang unti-unti nang mawala ang alikabok, sinabi ni James na hindi niya inaasahang mahilig pala si Philip sa larong tagwan. Habang sinasabi iyon, napansin niyang bigla na lamang nawala ang amoy ni Philip.
Dahil dito, agad siyang nagtaka kung ano ang ginawa nito sa loob lamang ng napakaikling sandali. Maya-maya, napansin niyang may malamig na hanging pumapasok mula sa labas. Doon niya napagtanto na sinamantala ni Philip ang direksyon ng hangin upang guluhin ang kanyang matalas na pangamoy at itago ang sariling presensya. Sa sandaling iyon, hindi na malaya ni James na tumama na pala ang kutsilyo ni Philip sa kanyang tagiliran. Matapos ang matagumpay na pag-atake, sinabi ni Philip na kapag masyadong maraming nagsasalita ang isang tao sa gitna ng labanan, bumababa ang tsansa nitong mabuhay ng humigit kumulang 27%. Idinagdag pa niya na kahit gaano pa kalakas si James bilang isang Viking, hindi ito makaliligtas sa ganoon kalubang pinsala. Sa kanyang isipan, naramdaman ni James na nabali na ni Philip ang kanyang gulugod. Gayunpaman, sinabi niyang tila may isang mahalagang bagay na hindi alam ng tinatawag niyang Mr. Armor. Habang mahigpit siyang hinahawakan ni Philip, ipinaliwanag ni James na para sa isang tunay na Viking, ang matinding pagkasira ng katawan ay hindi katapusan kundi daan patungo sa Valhalla. Pagkasabi nito, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak kay Philip. Doon napansin ni Philip na ang lakas ni James ay patuloy na tumataas na tila wala ng hangganan. Ipinakita ng tagpong iyon na habang mas inilalapit si James sa kamatayan, lalo ring lumalakas ang kanyang determinasyon at kapangyarihan. Naalala ni James na kilala si Philip sa kanyang lubos na pagsunod sa utos. Dahil dito, iniutos niyang samahan siya nito sa impyerno. Kasabay ng kanyang malakas na pagtawa, hinayla ni James ang pin ng granada ni Philip at sinubukang pasabugan silang dalawa. Sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar at winasak ang mga nakapaligid na istruktura. Makapal na usok ang agad na bomb alot sa laboratorio ni James Minor. Pagkaraan ng pagsabog, ipinakitang nahirapan ngunit nagawa pa ring makaligtas ni James. Habang hinihingal, sinabi niyang si Philip ay isang halimaw na halos hindi na maituturing na tao. Hindi siya makapaniwalang direktang tinamaan ito ng pagsabog ng granada ngunit nanatili pa rin buhay. Dahil dito, napatanong siya kung anong klaseng katawan ba talaga ang mayroon si Philip. Samantala, nakatanggap si Philip ng tawag mula kay Rafael na nagtatanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Mahinahon niyang iniulat na malapit nang matapos ang lahat. Sa kabilang panig, sinabi ni Rafael na ikinalulungkot niyang mawawala si James Minor dahil wala na umanong mas mahusay pang naging kasosyo sa negosyo kaysa rito. Idinagdag pa niyang kung luluhod lamang si James at magsusumamo, marahil ay bibigyan niya ito ng mas maayos na kamatayan. Ngunit malamig na sumagot si James at sinabing napakadaldal ng aso ni Rafael. Dahil sa sagot na iyon, nagtanong si Rafael kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si James na magsalita ng ganoon matapos ang lahat ng kanilang pinagsamahan sa negosyo. Sinabi pa niyang handa sana siyang bigyan si James ng napakalaking retirement fund. Pagkatapos noon, inutusan niya si Philip na hayaan munang kainin ang tsokolate ni James bago tuluyang tapusin ang lahat ng walang anumang maiiwang bakas. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Philip ang utos at agad naghanda upang isagawa ito. Habang hawak ang isang aparato na tila nagsisilbing activation switch, ipinaliwanag niyang sisirain ang lahat ng research materials tungkol kay Arvid. Ayon sa kanyang pagsusuri, maaaring makaligtas pa si James sa pagsabog, ngunit ang posibilidad na manatili itong buhay pagkatapos noon ay halos wala na, dahil siya mismo ang papatay rito sa sandaling makalabas ito ng laboratorio. Ang pahayag na iyon ay lalo pang nagpakitang hindi lamang lakas kundi pati malamig na kalkulasyon ang sandata ni Philip. Gayunpaman, nagtaka si Philip nang mapansing hindi gumagalaw si James. Dahil dito, tinanong niya kung wala na ba itong balak mabuhay o tuluyan na itong sumuko. Mahinahon namang sumagot si James na wala nang halaga kung ang tsansa niyang mabuhay ay 100% man o 1,000%. Nagtaka si Philip at ipinaalala niyang kapag naputol ang supply ng kuryente sa laboratorio, hihinto rin ang buhay ni Arvid. Dahil dito, hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin sinusubukan ni James na iligtas ang sarili. Bilang tugon, sinabi ni James na sana ay magkaroon muna si Philip ng sariling anak upang maunawaan nito ang kanyang pananaw bilang isang ama. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang gitnang daliri at inasar si Philip sa pagsasabing nakalimutan niyang hindi naman pala ito magkakaanak. Hindi na sumagot pa si Philip.
Sa halip, sinimulan na niyang isagawa ang kanyang misyon at naghanda upang tuluyang sirain ang buong laboratorio ni James. Kasunod nito, bumalik sandali ang kwento sa naunang pag-uusap nina Peter at James. Inamin noon ni Peter na matagal siyang nabuhay habang patuloy na sinisisi ang sarili sa kanyang mga pagkakamali. Gayunpaman, pakiramdam niya ay binigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang. Bilang tugon, sinabi ni James na ang pagkakataong iyon ay ang muling pagbabalik niya sa kabataan. Para sa kanya, ang mabigyan ng pagkakataong mabuhay muli at itama ang mga pagkakamali sa nakaraan ay isang pangarap na ninanais ng halos lahat ng tao. Ngunit sinabi ni Peter na mayroon pang isang pagkakataon si James. Pagkasabi nito, inihagis niya ang librong nakita niya kanina patungo kay James Minor. Ipinaliwanag niya na ang pagkakataong tinutukoy niya ay may kaugnayan sa bagay na nasa likuran ni James. Pagkarinig sa mga salitang iyon, agad na bumalik ang isipan ni James sa mga alaala nila ng kanyang anak na si Arvid. Noong mga panahong iyon, labis na mahilig si Arvin sa pagguhit. Sa kasamaang palad, hindi kailanman sinuportahan ni James ang pangarap na iyon. Ang nais lamang niya ay lumaki ang kanyang anak bilang isang mandirigma, kaya hindi niya kailanman pinakinggang mabuti kung ano talaga ang gusto at tunay na talento ni Arvid. Habang patuloy siyang nagbabalik-tanaw, tuluyan niyang inamin sa sarili na hindi niya kailanman tunay na pinakinggan ang kanyang anak. Napagtanto niya na kung naglaan lamang sana siya ng kahit isang pagkakataon upang pakinggan ang mga kwento ni Arvid, marahil ay hindi siya haantong sa pagiging taong naging siya ngayon. Lalong bumigat ang kanyang pagsisisi nang maunawaan niyang kadalasan ay saka lamang napapahalagahan ng isang tao ang isang mahalagang relasyon kapag huli na ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kwaderno ng kanyang anak. Ngunit nang makita niya ang unang pahina, bigla siyang natigilan at napabuntong hininga ng malalim. Sa unang pahina ay naroon ang isang hand-drawn na larawan niya, na mismong si Arvid ang gumuhit. Sa sandaling iyon, napatanong si James sa kanyang sarili kung karapat-dapat pa ba siyang tawaging isang ama. Sa kabila ng lahat ng sakit at masasamang bagay na naidulot niya sa kanyang anak, nanatili pa ring maganda ang tingin ni Arvid sa kanya. Lalong ipinakita ng tagpong iyon na ang pagmamahal ng isang anak ay kayang manatiling buo kahit papaulit-ulit itong nasasaktan. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni James ang kanyang anak na puno ng pagsisisi. Tahimik siyang umasa na balang araw, sa langit, may pagpapatuloy nila ang lahat ng mga kwentong hindi nila natapos habang sila ay nabubuhay. Ilang sandali matapos iyon, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lugar at tuluyang winasak ang buong laboratorio ni James. Sa di kalayuan, isang sasakyan ang makikitang mabilis na papalayo sa pinangyarihan ng pagsabog, habang patuloy namang nilalamon ng apoy ang gumuhong gusali. Sa pagtatapos ng pangyayaring iyon, pansamantalang nagtapos ang kabanatang ito ng kwento, ngunit nag-iwan ito ng maraming katanungan na tiyak na sasagutin sa mga susunod na bahagi. At dito muna nagtatapos ang ating recap para sa episode na ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video upang mas may parating ito ng YouTube sa mas marami pang manunood. At kung gusto ninyong ipagpatuloy natin ang seryeng ito, ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita tayong muli sa susunod na recap.